malungkot na balita ito para sa mga umaasa na tatakbo siya muli sa pagkapangulo, no? Pero mukhang tinuldo ka na ni former Vice President Len Robredo yung spekulasyon at dun sa mga umaasa na sana tumakbo siya muli sa pagkapangulo. Dahil sabi niya, hindi na siya tatakbo for a national position in 2028 bagkos she would seek re-election. Is this as definitive as she could get? Tanongin muna natin yung persuasion specialist, si Alan. Well, siguro we can say that it is final and definitive for today. I'm sure in VP Lenny's heart and VP nakikita ko thought balloon ni Sen. Nakikita ko na yung thought balloon niya. I suppose in VP Lenny's heart and mind and true sincere self, she really doesn't want to seek a national position today. Pero hindi natin alam. Definitive today, as of today. Yes. As of today. Okay. As in, di ba, as humans, as imperfect human beings, di ba, kasama yan in our, natutunan natin yan sa Ignatian spirituality, di ba, respects. Saint Ignatius de Loyola, di ba? We are also to view context and circumstances and adjust our decisions accordingly. But as of today, I'm sure she's convinced that hindi siya tatakbo. Una, hindi naman to bago. She's been saying that in most of her interviews last year. Yun yung una. So hindi siya bago. Ikalawa ay sinabi niya ito sa isang local radio. Yung local radio na nakikinig mga Tikanaga. Sasabihin mo ba naman sa constituency mo na less than a year pagkapanalo mo as mayor doon sa syudad na yon, sasabihin mo ba naman sa kanila na hindi, tatakbo ko for national position? Or bukas diba? ako. Iiwan ko kayo. Diba? Hindi mo naman sasabihin yun. Lalo na local radio na sa local vernacular yung kanyang interview. No? Kung titignan mo yung kanyang interview 2 weeks ago kay Bernadette Sembrano, medyo open-ended ng kaunti yung kanyang sinabi. No? Kumpara halimbawa, dyan sa interview na yan. No? Kaya makikita mo may kaunting nuancing. Hindi ko kine-question yung kanyang desisyon na sinabi niya kanina. No? Ang sinasabi ko lang ay matagal na niya sinasabi yan at may kaunting nuancing kung ang kanyang interview ay sa isang national audience. Kumpara sa isang local audience dyan sa Naga na nagsasalita siya in Bicolano. No? In Bicolano. At ikatlo, kung sakaling may kaunting opening si Vice President Sara, tingin ko ang magiging dominant na pressure sa kanya ay yung mga Tikanaga. Kung yung mga Tikanaga ay sasabihin sa kanya, Mayor, handa na kaming i-share ka sa bansa dahil kung ang manalo sa 2028 ay isang halimaw na diktador na suportado ng mga dayuhan, kahit papano, maapektuhan pa rin yung ating syudad. Hindi mo naman pwedeng gawing isla yung Naga separate from the whole country. No? Hindi pwede yun Kaya nakikita namin yung panganib, hindi lamang specifically sa Naga, kundi sa buong bansa. At dahil dyan, ay willing ka na naming i-share. Yon. Kung manggagaling sa mga Tikanaga, tingin ko ay mas makikinig siya. Kaya panghuli, siguro pwede mong tuldukan yan, yung usapin na yan, katulad ng sabi ng host, kung meron siyang in-endorse, meron siyang itatamay na kandidato. Ibig sabihin, talagang yun na yung kanyang i-build up. No? Doon na niya itatransfer yung kanyang political capital. Yung Halo. No? Kaya, ayun, yun yung ayokong bagitin yung Halo dahil nakata yung persuasion specialist dyan nung napag-usapan yung Halo sa isang episode. Naalala mo? Para sa mga viewers natin, medyo huhubaran ko lang ng konti yung mga pahayag ni San Edu Manzanas. Kasi that was plain for everyone to see. Alam niyo yung pelikulang Inception? Parang ganun yung ginawa niya. Hindi siya nag-analyze. Nag-inception siya. Persuasion specialist. Nagtanim siya ng isang bagay na dapat pag-isipan ng mga taga-Naga. Di umano. Yep.
Pero Yep. talagang gusto niyang kausapin dito ay si Leni Robredo. Yun ang ginawa ni Walang- Senator Edo Manzanas. Oo. Pero syempre, in terms of endorsement naman, syempre masyadong maaga para magtaas ng kamay si Leni Robredo. Pero basically, ang nakukuha natin sa inyong analysis, no? Sa inyong analysis kayong dalawang gentlemen, ano ba nangyari sa Pilipino ko, no? Kung saan saan napupunta yung syntax. No? Okay. So, it ain't over till it's over. Yeah. Nandun yung I mean, puwang. But if she really has made up her mind, kung talagang final na to, kailangan respetuhin yan. Pero tama naman yung talagang, I cannot agree more with what Sen Edu is saying. Yun, no? The people of Naga have to also realize na hindi sila stand alone. Di ba? Hindi dahil napakagaling ng mayor nila ay talagang matutupad ang kanilang pag-unlad at talagang gagana lahat ng reforma kung ang nakaupo ay medyo hindi magandang direksyon. I'm being very safe, as you can see. May medyo na, no? Ayaw pang mag-ite kung sino. Talagang very safe. Very safe. Pero may letter D. Tinawag ko ng halimaw. May letter D ba yan? May letter S? A letter S. No H. But yun, so I agree wholeheartedly with the inception that our dear colleague Sen Edu is trying to pull off. Very clumsily, but still, I agree with it. Okay. Pero nga, kung yan ang pagbasa ninyo, no, and I'm sure many of her supporters and allies are also thinking that way, whether that's a product of false hope or well-founded hope. Pero nga, what would happen dun sa search for a strong candidate that would be fielded against the perceived strong candidate in 2028? Kung ganyan pa rin, no, kahit sinabi niya na, ang iniisip pa rin ng iba, that holds true for now. It should have been a clarion call for the opposition anyway. I think it was Barry Gutierrez on this program who also said it. Si Attorney Barry sinabi rin yan, di ba? Na at least may backup plan na. Kailangan, alam mo, in life, importante na meron kang plan A. If plan A doesn't work, then you go to plan B. And if plan B doesn't work, you have a plan C. That's very fantastic advice. May nagbigay ng advice na ganyan eh. Kilala ninyo yun. So dapat the opposition should already have at least the infrastructure, at least the net, yung tinatawag na infrastructure net, the fitting and the machinery, if you want to use an old school term, na kahit sino yung tumakbo, handa na, you will just slot it into place. Obviously, mas maganda sana, based on statistics, sa mga survey na lumabas, sa makikita mong consensus ng tao kahit sa social media feed, makikita mo that ang pinaka-ideal situation dapat si former Vice President Leni Robredo ang maging maging tip of the spear as a candidate na sasaluhin ng infrastructure. But whether it's former VP Leni or not, dapat hinahanda na ng opposition yan ngayon. Dapat di tayo ma-analysis by paralysis. Hindi tayo nag-aabang. Tatakbo ka ba, ma'am? Hindi. Sino bang kandidato? Si ganito. Hindi. Regardless of who the candidate is, the opposition should be building. So, yun. Pero hindi ba pwedeng yan yung pagbasihan? Sinabi niya uli hindi ako tatakbo for a national position. Edi yun na. Kasi diba reklamo, nadinig ko last time, sabi niya, ko pa naman sinasabi, hindi na kayo naniniwala. Kasi ang infrastructure iyan, and I'm sure Sen Edu knows from lived experience, dapat yan, generic, kahit sinong isa-slot mo dyan, dapat it should run seamlessly. There are ideal candidates, just like, parang damit lang yan. Siyempre, mas maganda kung sinuot mo yung damit sa isang taong, diba, pogi, maganda, medyo may tindig, but the garment should be prepared for anyone to wear and to take flight, diba? So, yan yung sinasabi ko. Dapat ang opposition ngayon, ang mindset nila hindi, tatakbo ba hindi? Ma'am, ano pa talaga? Magmamero ka ba o magpapangulo? Hindi, dapat, let's build. So whoever, whether it's Leni, whether it's somebody else, handa yan, trampoline na yan, tatapakan lang nila para mag-bounce. So yun. It's about character.
No, it's not just about tactics. Kami kasing may mga prinsipyo, meron kaming inherent disavowal of power. Wala kaming lust for power. No? At makita mo yan dun sa 2016. Walang lust for power. For power, okay. he's making that very clear. Wala silang lust, pero kung for naobserbahan power. mo siya noong 2016, reluctant candidate din siya. Ayaw niya tumakbo. Pinilit din siya ng husto dyan. Kung maalala nyo, ang kandidato sana doon ay si Grace Poe as vice. Diba? So talagang ayaw niya until the last minute. Ganon din ang 2022. No? Just a few months bago yung kanyang desisyon na tumakbo, ay nagsabi na siya hindi siya tatakbo. At nagkaroon nga ng unity talks doon between Pacquiao, Ping, at saka Isko, na kung makakapili sila maliban sa kanya, susuportahan niya. Diba? Hindi nagkasundo yung unity talks na yon. So, siya yung tumakbo. Pero last minute, diba? Nag-file siya during almost the last day ng filing. October. Yeah, so, October. So, yun yung kanyang karakter. At hindi yung tactic na ginagawa ng mga PR strategies para maging attractive siya, disavowal of power. Katulad ng ginawa ni Digong as a tactic. Hindi siya tatakbo. Lenny, mas politics. Personality talaga niya yon. No? Yun yung kanya. Kaya hindi ako magugulat na nandun din siya uli sa ganung klaseng face. Not necessarily as a tactic, but yung kanyang personality, yung kanyang character. No? At perhaps iba yung pressure sa kanya noong 2016, iba yung pressure sa kanya noong 2022, at iba rin yung pressure ngayon. Ngayon kasi mas existential Ang nakataya rito yung buhay ng buong bansa. Kaya hindi ako magugulat na yung mga Tikanaga ay maunawaan yon. No? Hindi ako magugulat. No? Dahil mga mulat naman yan no? Kaya nga binoto si Lenny as mayor Ibig sabihin, may ganun silang ethos. No? At kung makita nila yung ating bansa, at ito yung pwedeng maging impyerno sa 2028, then tingin ko to some extent ay magiging mapag-iisip sila, no? Tungkol dito sa nangyayari, at perhaps magbigay din sila, kausapin din nila si Lenny. Pero napanood nila ang episode na to. Pero magkaroon din ng groundswell ng clamor, di ba? Dahil ang sabi kasi ni Lenny do sa mga kausap niya, tignan naman natin yung iba, baka meron pa diyang iba na pwedeng kumandidato. Baka meron pa diyan na better than me or mas makakabuti sa bansa. So, hindi siya totally nagsara. Sinabi lang niya, baka pwedeng kausapin pa yung iba. No? At hindi ko lalagyan ng kanyo ng malis. Baka ganun talaga ang gusto niyang gawin. No? Kaya, ang sinasabi ko lang ay from my vantage point, baka hindi pa naman ganun kasarado. Katulad ng sabi ng host kanina, na tildo ka na. No? So, considering yung naging history niya, considering yung mga iba't ibang variables at play, no, na tingin ko may kaunti pang openness, no, dito. Okay. Pero to, assuming na hindi siya talagang tatakbo, hindi na siya makonvince, meron siya nakita mas malakas at nagkaroon ng groundswell of support naman for that particular candidate. Kumusta ba yung endorsement power ni Leni Robredo? Meron na bang pasukat yan? Well, there's a very sorry, I'm trying to think about how I'm going to say it in a non-technical, kasi C-squared coefficient, C2 coefficient. Paano ko ma-explain yun? Mataas ang... Kakasabi mo pa lang, hindi ko na naintindihan Okay, mataas ang endorsement dumugo yung ilong ko Ano ba? Mataas ang endorsement power ni Lenny pero hindi pa rin 1:1. Imposible naman yung magkakaroon ng 1:1 endorsement power. Kung 21 million ang boboto sa'yo, in-endorse mo yung ibang tao, 1:1. Not necessarily lahat yun. Hindi lahat ng 21. But Lenny's is high. I don't know exactly the number in my head right now, but she does have a high endorsement capability. So maybe Pero alam kung one-on-one ang labanan,
yung bumoto sa kanya na 15 million votes ay hindi naman malamang pupunta kay Sara. Kung one-on-one Yun. yung laban. Kung sino Yes, basic, yes. bahagi pupunta ron. Kung one-on-one, Yes, kung one-on-one. Yes. At Tama, saka tama. kunwari, depende na sa tatakbo kung hindi si Lenny. Di ba maganda merong pag-aaral dyan eh. Kunwari, yung endorsement niya for Risa or for BAM or for somebody else. Hindi naman yung pantay-pantay, di ba? Yung paglipat. Hindi. Again, barring a 1:1 fight, tama si Sen Edu, that makes the biggest difference. Kasi kung 1:1 fight, clearly, Lenny's endorsement power will reach as close to 100% as it can. Almost 100% yan. Kasi hindi naman siguro sila tatalon kay Vice President Inday kung 1:1 yan.